may nakita ako dito. Yung palang ginawa nila Gutesa, posible palang makulong. Kaya pala nagtatago, no? Oh, yung yung pagsisinungaling, under oath, mga kababayan. Di ba under oath si Gutesa noon? Oh, di ba nanumpa siya noon? Nanumpa, yan, nakataas yung kanyang kamay. Habang sabi, manunumpa ako na itong aking sinasalaysay o itong aking sinulat sa papel. Ewan ko kung maniniwala kayo na siya ang nagsulat niyan. Wala akong naniniwala dyan. Siguro si Marcoleta lang ho, tsaka yung si Gutesa, mga kababayan. No? Pinanumpaan niya yan No? Ngayon, siguro kaya hindi na din ho pumunta doon mismo sa DOJ itong si Gutesa, mga kababayan, baka ipaulit sa kanya yung sinulat sa kanya. Baka sabihin, sige Gutesa, etong sinulat mo igigilid lang namin to. Tapos doon ka sa kabilang sulok, ang gawin mo, ulitin mo yung sinulat mo. Wala kaming pakialam. Siguro sabihin pa ng DOJ dyan, wala kaming pakialam dyan kung hindi magkakasunod-sunod. Basta, okay lang, tuloy-tuloy mo. Kahit mag-rumble-rumble pa yan, wala kaming problema dyan. Basta ulitin mo lang. Kaso baka hindi ho maulit, mga kababayan. Yung nandoon nga ho siya sa sa Senado nagkakanda utal-utal di ba? Ilang mga ilang mga pages yung binabasa nila. Sana sabi pa ni Marcoleta, sandali lang. Wag kang wag kang magmadali. Basahin mo ulit kasi nalalagpasan mo yung isang paragraph Kung di ako nagkakamali, paragraph 20 tawanan yung mga tao doon. Pagka napatunayan mga bossing, yung surprise witness ni Marcoleta na si Gutesa ay nagsinungaling under oath, ayan, perjury ang kakaharapin ho. At sa Pilipinas ang perjury, mga bossing, ay criminal offense ho yan. May longko yan. May kulong yan. Oo! Di ba? Basahin ko to Surprise witness may be liable for perjury. Ping. Tapos mukhang si Marcoleta naman, posible na mapadisbar pa. Di ba? But Lacson said the alleged false notarization is just a side issue as he vowed not to get distracted from the aim of the panel to expose the kickback scheme in ghost and substandard flood control project. Isa pa ho yun, mga kababayan. Di ba? Ano sabi nung nagnotaryo daw? Hindi daw ho sila ang nagnotaryo para doon kay Gutesa. Aray ko po, isa pang problema ho yan. Pero ang tingin ko doon, mga kababayan, binigyang diin nila Marcoleta yung sa notaryo. Para kumbaga hindi na mapatawag, hindi na mahalata yung mga tipo bang nakikita nating mga Pilipino na puros kasinungalingan yung sinasabi ni Gutesa. Unang-una nga ho, mga kababayan ni wala nga hong naipakita o napatunayan dun na kumbaga si Martin Romualdez ang talagang mga pinuno. Wala lang, parang nagkwento lang Parang ako. Sige ganito. Dahil nandyan si Almond Lee na 214 ang kanyang like, susulat ako ng tungkol kay Almond Lee. Sisiraan ko si Almond Lee. Si Almond Lee ay kasapakat ni ni Saldico. Si Almond Lee ang Balgman ni Saldico. Parang nongga-nongga lang ho, mga kababayan. Diba? Pero yung sasabi, paki-plus nga po sa screen, ito yung larawan namin, ito yung picture namin na kami po ay papanik doon sa lugar kung saan nakatira si Saldico. Yan po ako. Yan, CCTV ko po yan, etc. etc. Naku, baka magkahalungkatan pa. No? Ng CCTV. Nabanggit ni Mark Ramos. Oo nga naman, sinasabi nitong sila Gutesa na pumanik sila doon sa establishmento, doon sa building, papanik doon sa bahay ni Saldico. Bakit hindi kaya natin pahanap yung CCTV o kaya pa-check natin yung CCTV kung totoo ang sinasabi ni Gutesa? Kaso kapag kayan, mga kababayan,
pumalpak at wala na nakita, malamang kulong tong si Gutesa. Kaya nga ho di ba? Hanggang ngayon hindi natin alam kung nasaan na Si Marcoleta parang, naku witness ko na to. Di ba ho, pagkaiingatan mo yan. Pagkaiingat-ingatan mo yan si Gutesa. Bakit to mga kababayan? Naku, ang target nila si Martin Romualdez yan ang taong nagtuturo kay Martin Romualdez na sabihin na mastermind si Martin Romualdez iingatan mo yan. Pero parang mga wala lang paki ngayon Di po ba? Isang beses tinanong si Marcoleta, dumaan siya, papasok doon sa Senate. Tinanong siya, nasaan na po si Gutesa? Wala na, nilagpasan niya na lang. Ayaw magpa-question ho, mga kababayan. Pero tingin ko, dapat dito, ipahagilap na ito. No? Kaya lang baka sabihin naman ng mga DDS, naku, ayan na, hinahagilap na si Gutesa. Aanuhin na nila, pupwersahin na nila yan. Diba? Ganun ho yung mga DDS. Tuloy, but Senate President pro tempore Panfilo Lacson said the alleged false notarization is just a side issue as he vowed not to get distracted from the aim of the panel to expose the kickback scheme, scheme in ghost and substandard flood control project. If it's proven that he lied, no, and that he did not paste the notary public in the document, naku, isa pa yun. Yare, then he can be charged with perjury, which the committee can recommend it in report. Aray ko po. Nananahimik na kasi siguro, kasama mo ang pamilya mo, ewan ko kung ano yung pinag-iisip mo, bigla kang nakisama dyan. Bigla kang napaisip. Biglang napaisip, magtitistigo ako, laban kay Martin Romualdez. Minsan napapaisip ako hindi kaya binayaran to para magsalita ng ganon? Tapos masasabi pa, parang mga kasama sa grupo nung Sara Army. Sabi po ni Mami Pebbles Talakera yun, di ba? Kaya ngayon daw, yung pinagtataguan, bumalik na daw ho itong si Gutesa doon sa Sara Army. Na alam daw ho ni Chis Escudero. Nadidelay lang ang kaso nila dahil kung sino-sino ang topic sa Senado. The former Marine credibility was put on question after lawyer Pechi Rose Espera, whose name and signature appeared as notary in the sworn affidavit, said her signature and notarial details were falsified and unauthorized. Ayun pa, isa pa yung laban nila, di ba? Di ba? Isa pa yung laban nila Marcoleta na yun. Ba't hindi na nila pinush? Hindi na nila isinulong yun? Kung mapapatunayan nila na nagsisinungaling, yung lawyer na yun, pwedeng madisbar din yun. Di ba? Bakit parang natahimik silang lahat? Sabi ni Scrimble, mas orig yung mga security na inabutan ni Gutesa, nagkapera yang si Gutesa. Yun din ang iniisip ko, mga boss chipamo sir. If proven that Gutesa willingly swore before a fake notary public, his action would cast doubt on the credibility of his affidavit. False in one thing, false in everything, no? Falsus unos, falsus, nakalimutan ko, no? Referring to the legal maxim, ayun, nasa ilalim pala falsus in uno, falsus in omnibus. Pero hanggang ngayon hindi pa din lumalabas si Gutesa. Tingin ko hindi na. Tingin nyo, kayo. Tingin nyo lalabas pa yan? O wala na? Feeling ko wala na yan. Hindi na lalabas yan. Hindi na magpapakita yan, mga kababayan. Paano yari siya No? May kalalagyan siya Baka nga kung sino man, mga Poncio Pilato na humimok dyan, na sumama doon sa kung ano-ano mga sasabihin doon sa Senado, baka yan pa yung mga nagpatago dyan. Sabi ni Patrick Joaquin, halata si Marco Betts, noong ini-interview siya, bakit tahimik lang siya? Hindi siya nag-demand na palitawin. Planado ginawa ni Gutesa, itinanim yan bagong-bago sa circle ng mga security.